Yung kaharian na itatatag ng Diyos, kailanman hindi magwawakas. Manatili po tayo sa banal na Espiritu. Hinahanda ho tayo ng Diyos. And then ang promise po ng Panginoon, yung po ating pagpapagal sa Kanya, sabihin niya sa atin. We still have a chance to make things right with God. Para ikaw at ako, tayong lahat ay bigyan niya ng pangalawang pagkakataon pa. Tayo manalangin, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw ang napakabuti sa aming buhay. And Lord, we really enjoy ang aming pong panambahan. Yes, we always declare, O God, na wala pong kahit sino, kahit anong mga pangyayari, upang kami po ay malit down sa mga aming pong spiritual life. But Lord, we thank you because we still strongly believe that you are still in control of everything. Ikaw ang may-ari ng lahat, maging ang aming buhay. And Lord, we thank you sa inyong presensya. Lord God, narito ako sa harapan ng inyong mga anak, Panginoon, upang ibahagi ang inyong mga salita. Lord, I always acknowledge that it's only by your grace, by your mercy, na ako po'y naririto upang gamitin mo ako bilang inyong instrumento at ibahagi ang inyong mga mensahe. And we always recognize the ministry, the function of the Holy Spirit sa aming pong paikinig sa inyong mga salita. We need your glory, your anointing, your power, spirit of understanding para maintindihan namin ang mga mensaheng ito. In Jesus' name, amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Nakikita ko lahat tayo ay masaya. Amen. Na kahit maraming nangyayari, siyempre alam po natin, maraming baha. At hindi lang dito sa Luzon, kundi sa buong Pilipinas. Iba, gaya na nabanggit ng ating pastor patungkol naman sa nangyaring katatapos ng election sa Amerika. And then, siyempre, yung pandemic sa buong mundo. But we still praise the Lord. Kaninang umaga, we really talagang ibinigay natin yung todo na sinasabi natin na ang Panginoon pa rin ay napakabuti. Amen. Yan, napakabuti pa rin sa ating buhay. And yan po yung gustong-gustong mapakinggan ng ating Panginoong Hesus. Yan po yung gustong-gustong mapakinggan ng ating Diyos. Na kahit despite sa mga nangyayari, hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, talagang buong mundo yan. Pero, ito isa sa mga ninanais na makita at marinig ng Diyos sa atin. Especially nga sa mga Pilipino dahil sino nakakalam din sa St. James, baha dyan. Grabing nangyaring baha. Pero alam po ninyo, habang kami po'y tumutulong, naglilinis, yung mga Pilipino, pwede pa rin mag-selfie. Kahit sa gitna ng kunay, selfie pa rin di ba? So, yan ang isang kayamanan na ibinigay ng Panginoon sa mga Pilipino. Amen? Hindi ba kayo masaya doon? Isang kayamanan natin ay kahit nasa kalagitnaan ng pagsubok, ayos pa rin. Masaya pa rin. Kaya pa rin nating harapin. Kaya nga, sinasabi ko nung andong kami, wow, grabe talaga ang Panginoon, na kahit anong pangyayari ay kaya pa rin nating ngumiti. Amen? Kaya pa rin nating magpuri sa Panginoon. Kanina, talagang I'm so excited. Siyempre, alam niyo pag excited ang ating pastor, dapat tayo lahat excited. Amen? Hindi naman pwedeng kaming dalawa na nag-excited dito, kayo hindi excited. Naku, malaking problema. Baka manlupay-pay kami. Kaya kailangan tayong always excited. And siyempre, yan ang isa sa mga natutunan ko sa ating pong senior pastor na sa despite sa mga nangyayari,
andun pa rin yung excitement sa kanya. Especially pag patungkol sa mga spiritual things, patungkol sa mga gawain ng Panginoon, excited pa rin. Anyway, sa noong nakaraang Sunday, ang ating pong mahal na pastor ay he introduced to us yung servanthood. At yan po yung patuloy nating pag-aralan na mga mensahe itong buwan po ng Nobyembre patungkol po sa servanthood. At I'm so encouraged dahil siyempre he really introduced to us kung gaano kahalaga ang maging dakila sa kaharian ng Diyos. At siyempre, nabanggit niya nung Sunday na kung ang isang tao ay gusto niyang maging dakila sa kaharian ng Diyos, kung minsan pag yung sa isipan natin dakila naku, kailangan meron kang gagawin napaka-tanyag o kaya meron kang gagawin na parang isang bagay na kung saan ay kilala sa buong mundo para ikaw ay maging dakila. O kaya kung minsan ang kaisipan natin para ikaw ay maging dakila, kailangan maging great evangelist. Kung minsan yun ang konsepto ng tao. Para ikaw ay maging dakila, kailangan maging presidente ka ng Amerika. Kung minsan yun yung konsepto ng tao. Pero naku, napakaliwanag po. Simple lang ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Gusto mo maging dakila? Kumuha siya ng isang bata. Ito, i-welcome mo ito sa kaharian ng Diyos, aalagaan mo hanggang siya lumaki. Simple lang. Paglingkuran mo siya hanggang siya lumaki. And then, ikaw ay maging dakila sa harapan ng Diyos. Amen? Simple lang siya. Meron ka lang isang kaluluwa. Just one kaluluwa. Siyempre, ang baby kasi kung bakit kinuha ng ating Panginoon Hesus yung batang yun dahil siyempre, kung meron tayong dadalhin sa kaharian ng Diyos, siyempre, baby Christian pa yan Baby Christian pa yan. Hindi ibig sabihin, kahit matured siya, pero spiritually, baby pa siya. Kasi, kaliligtas pa siya Pag dinala natin yan sa kaharian ng Diyos, and then aalagaan mo. I-disciple mo. Hanggang sa maging matured Christian. Hindi lang maging matured Christian, kundi pagdating ng araw, yung batang yun, lalaki siya, spiritually, madidevelop siya, maproseso siya, and then hanggang sa siya maging ganap na mananampalataya. Hindi lang yon, i-disciple mo siya hanggang sa siya po'y maging ganap na disciples. And then, hindi lang yon, ipagpapatuloy pa rin nating tuturuan hanggang siya po ay maging ganap na discipler ni Kristo. Yan, di ba? Nako, kung ginawa mo yun, grabe, the kingdom of God. Ang tingin niya sa iyo, you are so great. Dakila ka. Even just one soul lang, isang kaluluwa. You see? So, ngayon po ay ipagpapatuloy natin yan. Mismo na ang ating Panginoong Hesus, siya yung nagturo patungkol po sa tunay na paglilingkod. Siya mismo ang nagtuturo patungkol po sa servanthood. Alam po ninyo kung bakit? Dahil ipinakita niya sa kanyang buhay. Kaya meron siyang authority, meron siyang kapangyarihan upang ituro sa kanyang mga disipulo patungkol po sa tunay na paglilingkod. Dahil mismo siya, ang buhay niya, mismo siya'y dumating dito, hindi lang isang Misaya, hindi lang siya dumating dito sa mundong ito para siya po'y isang makilala siya na siya po'y anak ng Diyos. Alam po ninyo, ang isa sa mga dahilan kung bakit siya dumating dito sa mundong ito, according to the Gospel of Mark, Apostle Mark introduced Jesus Christ as the servant son. Ayan, yun po yung pag-introduce ni Mark sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, sa umagang ito ay ipagpapatuloy natin yan, pero gusto kong mag-focus doon sa
how Jesus served His disciples. Kung paano ipinakita ng ating Panginoong Hesus ang kanyang paglilingkod sa kanyang mga disipulo. So, dyan muna tayo mag-focus. At ang ating pong teksto ay matatagpuan sa, mayroon pa na dyan? Yun. Okay. Siyempre, itong dalawang verse lang ito eh. Diyan muna tayo mag-focus kasi meron akong nakita diyan. Nung sinabi ng ating pong mahal na pastor na ikaw mag-preach ngayong Sunday na ito, I start to ask the Holy Spirit kung ano yung gusto ng banal na Espiritu Santo or gusto ng Panginoon na maibahagi ko patungkol pa rin sa servanthood. And ito yung kaagad yung na-impress sa aking isipan, itong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kung paano niya ipinakita ang kanyang paglilingkod, kung paano niya pinaglingkuran ang kanyang mga alagad. Ang kanyang mga alagad. At habang binabasa ko ito, siyempre, kung minsan pupunta kami sa mga Google Meet, sa mga libro, pero naku, parang yung isipan ko, parang sa dami, parang I decided na, Holy Spirit, I just want to magdepend lang ako sa iyo. I want your Holy Spirit to directly na ikaw po yung magbibigay sa akin kung ano yung gusto kong may bahagi. So I just focus dito sa dalawang verse na ito. And as I read, keep reading and reading and reading while praying, and then meron pong mga na-impress, meron pong mga mensahe na aking pong nakita dito. Okay? So, itong mga verses na ito, itong dalawang verse na ito, siyempre yung the whole, kasi pag babasahin natin yung maraming maraming mga mensahe dyan. Pero gusto ko lang mag-focus dito para at least mabigyan ko kayo ng mga hindi naman nating sinasabing theological interpretation. Pero I just want to share from these verses yung mga more and practical. How Jesus served ang kanyang mga alagad. At makikita natin mamaya kung, ganun pala. Katindi. Okay? So, magmula pa noon ay ang Panginoon siya mismo ang unang naglingkod sa mga tao. You see? Titingnan natin from Genesis, nako. Actually, bago pa nga niya nilikha ang tao, ano ang ginawa ng Panginoon? Inihanda niya lahat ang pangailangan ng tao. Pinaglingkuran niya, hindi pa nga nalikha yung tao. Meron niyang paglilingkod Kasi He created lahat-lahat. Kung titingnan natin, lahat ng linikhalang Diyos, actually para sa tao Para sa tao. Para sa tao. But siyempre, alam po natin na nangyari dahil sa disobedient, sa dami ng sinabi ng Panginoon, okay, narinig natin sa ating yung pastor, ito, pero meron lang isa. Just one. Isa lang, pero yun nga, hindi sila nakasunod. Kaya nakita po natin ang nangyari, lahat-lahat yung mga nilikha ng Panginoon ay para sana sa kanila. Ang gagawin lang nila, they just enjoy yung lahat-lahat. They just enjoy yung fellowship nila sa Panginoon. They just enjoy yung kanilang pong relationship sa Panginoon. But it was destroyed, it was affected nung sila po ay nag-disobey. Okay? And then, siyempre, nakita po natin yan. Kaya nga dito po nung unang-una pa, ang Panginoon, ipinakita niya kaagad yung tunay na paglilingkod. Kaya magmula noon hanggang ngayon. And then ngayon, ay gusto kasi mag-focus kasi tayo dito dahil kung makikita po natin, ang Panginoong Hesus, gumawa nga siya, pumili siya. Pumili siya ng 12 na kanyang pong alagad
At ito yung tinatawag nating mas maraming oras na kanyang pong ginugol sa kanila. Okay? Kasi alam niya na kailangan niyang igugol yung mas maraming oras sa kanila, kailangan niyang ihanda dahil alam ng ating Panginoon Hesus ay ilang taon lang ang kanyang pong misyon dito. Ilang taon lang. Kaya kailangan niyang i-disciple, kailangan niyang paglingkuran, kailangan niyang ihanda ang kanyang mga disipulo bago siya babalik sa langit. Okay? So, ngayon po, unang-una na ating po makikita dito. So, as I said, yung introduction ko kanina, na nasabi ko sa inyo kanina, na yung four Gospels, si Luke, Mark, Matthew, Mark, Luke, and John, meron silang different kung paano nila na-introduce ang ating Panginoong Hesus sa kanilang sinulat. Sa kanilang sinulat. So meron silang iba't ibang pananaw, iba't ibang how they introduce Jesus sa kanilang pong mga sinulat. At dito makikita natin na isa sa mga, yung gaya ng nabanggit ko kanina, na sinabi, na isa sa mga doon sa full Gospels na na-introduce ang ating Panginoong Hesus bilang servant son. At yan ay si Mark. Okay? Dahil isa sa mga ginawa ng ating Panginoong Hesus, talagang ginawa niya dahil gusto niyang anong tawag doon? Gusto niyang magpakita ng example kung paano yung tunay na paglilingkod. Siyempre, hindi lang sa Diyos, maging sa ating mga ididisipulo. Siyempre, maging sa ating ding mga mahal sa buhay. So when we say paglilingkod o kaya servanthood, napakalawak yan. Pero ngayon, mag-focus muna tayo doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Okay, so unang-una, ito ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kasi ito, katatapos itong yung hapunan nila. This is just after yung kanilang pong hapunan. Kasi ito, nangyari ito kasi yung last night ng ating Panginoong Hesus. Ito yung last night na kanyang buhay. And then, kinaumagahan, marami siyang pagtuturo. And then, sa hapon, siya ay dadakipin. At yun nga, ang umpisa ng kanyang paghihirap. So, this is the last night ng ating Panginoong Hesus. Okay? Kaya, pagkatapos sila maghapunan, ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Tumindig siya. Doon sa verse 4, okay, sa verse 4 kasi, ang unang ginawa ng ating Panginoong Hesus, after na sila po naghapunan, tumindig siya. At tinanggal niya ang kanyang panlabas na damit. O, anong damit ba yan? Damit ba yun? Kanyang panlabas na kasuutan. Oh. Habang binabasa ko ito, ano kayong ibig sabihin ng Panginoon Hesus? Ano kayo yung implication nito? Ano kayo yung mensahe na ito? I asked the Holy Spirit, ano kayo yung mensahe dito? Alam po ninyo, ang isa sa nakita ko dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesus, kasi it is impossible to our Lord Jesus Christ to serve. Hindi lang ang mga disciple, but sangkatauhan. Kailangan niyang iwanan ang kanyang trono at pupunta sa mundong ito. Okay? Kailangan niyang iwanan ang kanyang trono
at pupunta sa mundong ito. Hindi lang yung matinding klase ng paglilingkod, ibig sabihin talagang He gave His life upang paglingkuran ang sangkatauhan. Alam po natin yan, dahil sa kasalanan ng sangkatauhan, nakita ng Diyos na dahil sa kasalanan, dahil sa disobedient, nakita niya na lahat ng tao ay patungo sa panghabang buhay na kapahamakan. Dahil sa kasalanan, nakita ng Diyos na lahat ng tao ay patungo doon sa impyerno, panghabang buhay na kapahamakan. Panghabang buhay na hindi natin kasama ang Diyos. Alam po natin na dahil dyan, ang ginawa ng ating, narinig po natin sa mga preaching ni Pastor, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they agreed together. Na ang Panginoong Hesus, siya ang bababa sa mundong ito. Iniwanan niya ang kanyang trono, and then bumaba siya at nagkatawang tao. Okay? So nung nakita ko naghubad siya, wow. Nung tinanggal niya ang kanyang panlabas na kasuutan, it's remind me immediately yung ginawa ng Panginoong Hesus. Para lang paglingkuran ang sangkatauhan. Paglingkuran ang kanyang mga alagad. See? Pangalawa na nakita ko dito, kung maalala nyo, nung siya po'y nanalangin, sa Gethsemane, ano yung panalangin niya, kung maalala po natin? Siya po'y nanalangin. At talagang, nakita niya alam niya kung ano yung mangyayari. At ako'y tama yung nabanggit din ng ating yung pastor, which is even the Word of God. Sinasabi sa atin, actually, hindi yung kanyang hindi yung kanyang paghihirap, hindi yung kanyang pagkapako sa cross, hindi yung lahat ng mga physical na ginawa sa kanya, hindi yung actually yung dahilan kung bakit siya lumuha ng dugo. Lumuha siya ng dugo, di ba? Lumuha siya ng dugo. Ang kanyang pawis, parang patak ng dugo. Actually, yung pinaka-reason kung bakit, dahil siya po ay pupunta sa impyerno. Wow, grabe 3 days pupunta siya sa impyerno. Dahil ayaw ng Diyos na ikaw at ako ay pupunta sa impyerno. Siya na lang ang pupunta. Maranasan niya para tayong lahat ay maligtas sa panghabang buhay na kapahamakan sa impyerno. You see? Kaya sabi niya, ang kanyang panalangin, hindi ang aking kagustuhan, kundi ang kagustuhan mo. Not my will, but thy will be done. Grabe. Alam niyo yung hinubad niya, tinanggal niya yung kanyang will, yung kanyang sariling will. His will. Alam po natin na Jesus Christ is also 100% man, katulad natin. Pero wala siyang kasalanan. Hindi siya nagkasala. Because He is also 100% God. Na nakaranas din siyang patinding paghihirap. Nako, alam niya, grabe ang mangyayari. Kaya sabi niya, kung maaari sana, ayaw ko. Kung maaari sana, hindi na kailangan.
Yun sana eh. Kung maaari sana, hindi na kailangan pupunta pa ako sa impyerno. Kung maaari sana, hindi na kailangan ganito ang mangyayari sa akin, maipa ako sa cross. Pero alam po natin, sinabi niya, yumuko na lang siya at sinabi, Lord, not my will, but thy will be done. Grabe. Grabe yung klaseng paglilingkod ng Diyos sa atin. Hinubad niya, tinanggal niya ang kanyang kalayaan, yung will niya, para lang matupad ang plano ng Diyos, para lang paglingkuran ang mga tao. Ganyan po tayo kahalaga. Amen. Wow! Grabe na ikaw at ako ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Magmula pa noon, hindi niya tayo iniwan kahit tayo po'y nagkukulang. Kuminsan kahit tayo nag-aalinlangan. Kuminsan ang tao kahit pasaway, hindi pa rin tayo iniwan ng Diyos. Andun pa rin siya. Kuminsan sablay ang desisyon ng tao. Kuminsan maraming mga, maalala ko tuloy yung sinabi ng ni Bishop Uriel. Kuminsan ang tao, headbangers. Kuminsan ang tao, tungangers. Pero hindi pa rin tayo iniwanan ng Diyos. Grabe. Kaya alam mo ninyo, kuminsan ako'y nahihiya talaga sa aking sarili. O meron lang akong nagawang hindi ka nais, hiyang-hiya ako. Parang gusto kong gusto kong magpakamatay, hindi naman yun. Kundi, parang sa hiya sa sarili mo ay, naisip mo yung lahat ng ginawa ng Diyos sa'yo, sa akin, halimbawa sa akin, na kahit anong yara, andyan pa rin yung Panginoon. Tingnan natin mga alagad niya. Mga alagad niya, actually, kitang-kita, kasama nila ang Panginoong Hesus. Pero meron pa rin sila sa kanila ang kwan. Nagdadalawang isip pa rin. Sa dami ng ipinakita ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, may nagdadalawang isip pa rin. Sa ginawa ng Panginoong Hesus, pinagkalulu pa rin siya. Nung dinakip siya, iniwanan siya. Pero tingnan na pa rin natin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko. Hindi niya iniwanan ang kanyang mga disciples. Kaya tignan po natin ang nangyari. Yung kanyang mga disciples. Pinagpatuloy nila ang misyon ng ating Panginoong Hesus. As a result of that, ikaw at ako, nandito tayo ngayon na naglilingkod, nagmamahal, sumusunod sa ating Diyos. Amen? So gusto ng ating Panginoong Hesus na ipakita sa kanyang mga disipulo, ito yung ginawa ko. Ito yung ginawa ko. Hinubad niya. Iniwanan niya ang kanyang trono. Meron kasing mga termino na ginagamit kung minsan ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Pero actually, medyo hindi siya yung kasi yung termino, questionable yan sa mga Bible scholar, sa mga theologian. Kasi pag yung termino na gagamitin, papasok po tayo sa isang katuruan na kung saan ay ang Panginoong Hesus hindi na siya Diyos. Kasi hinubad siya. Kumbaga, iniwanan niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi actually yun. Kasi pag ganon, pupunta tayo sa katuruang Jesus Christ is just a man. 100% man lang siya. Pero
hindi yung kasi yung ginagamit natin, ang ginagamit natin, iniwanan niya ang kanyang trono. Kasi siya, kahit nandito siya sa mundo nagkatawang tao, He is still 100% God. Okay? He is still 100% Son of God. Kahit nagkatawang tao siya. Okay? So, yan po yung nakita kong pandiyan nung habang pinabasa ko. At ang application dito sa atin, napakahirap talagang maglingkod sa mga tao. Kung minsan, kung ayaw nating iwanan yung ating pong mga estado sa buhay. Halimbawa, yung, let's say, example, siguro, hihingi ako ng formation na gagamitin ko si Doktora at si Pastor po. Kasi ito na yung application. Okay? Siyempre, alam po natin, si Doktora, pinapractice na kanyang profession as a dentist. Okay? Siyempre sa Rojas, alam po natin yan, may mga business din sila doon, pharmacy. Siyempre, ang ating pong senior pastor din, he is very active sa Dubai, na pinapractice na ang kanyang profession as an architect. See? Of course, before, financially, no problem. Dumating yung panahon na sila po tawagin ng Panginoon. Na maglingkod sa Diyos at paglingkuran ang mga mananampalataya dito sa Santiago. Hindi lang sa Santiago, but yung buong cornerstone na sa hall. Nako, matinding ko nito. Matinding hamon. I believe even Jesus Christ. Matinding hamon. He decided, okay, ako na lang pupunta sa mundong ibabaw. But wow, matinding hamon. Matinding hamon ang kanyang gagawin. Matinding hamon. So, to cut this story short, ay sila po'y tinawag ng Panginoon dito. Ang pagtawag ng Panginoon, maraming mga hamon. May mga bagay-bagay na kailangan nilang iwanan. First of all, God called the whole family here. Matinding hamon yan, matinding challenge. Kasi meron silang kailangan iwanan. Kasi pag hindi nila iiwanan, hindi sila makapunta dito. Even our Lord Jesus Christ, kailangan niyang iniwanan yung trono. Bababa. Ang kanyang will. Kailangan niyang isakripisyo ang kanyang will. Para matupad ang plano para paglingkuran ang sangkatauhan. Alam po natin yan, siyempre iniwanan ni, let's say, si Doktora, iniwanan niya ang kanyang profession as a dentist. Yung mga pharmacy nila, kailangan nilang iparinta na lang. Yung mga ibang kuwan, kailangan magsakripisyon sila na kukuha ng mga tao na mag-asikaso. That's very challenging dahil kailangan makakuha ng mga trusted na mga tao. Siyempre, ang ating senior pastor, kaya niyang iwanan ang kanyang trabaho sa Dubai. Na kahit alam niya na financially, kasi
Pwede naman niyang i-reason out eh. Pwede namang sabihin, Panginoon, hindi naman kailangan pupunta kami sa Santiago eh. Pwede pa rin naming maglingkod sa'yo. We can help. Makatulong po kami sa mission, sa mga churches, sa mga pastors. Through our financial support. Maaaring yun sana ang i-reason out niya yun. But because God called them, sinabi nila, Lord, not my will, but your will be done. At yung decision nyo noon, it affect also their children. Kailangan yung kanilang mga anak din ay susunod. At ang kanilang mga anak, kailangan meron din silang isasakripisyo. You see? All the relatives, they are in Rojas. Alam ko, tayo mga Pilipino, alam natin kung gaano kahalaga na ikaw ay makasama sa inyong mga relatives. Napakahirap iwanan. Especially kung maganda ang relationship, maganda ang samahan ng mga inyong mga relatives. Naku, napakahirap iwanan. Alam natin yan, mga Pilipino. Kasi dyan tayo na trend. Mahirap iwanan. You see? Well, yan po yung kwan. Yan po yung sa atin din. So yun yung nakita kong example. Ngayon, ikaw din at ako, tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Amen? Ikaw din at ako. I believe na lahat po tayo dito ay gagamitin ng Panginoon. At sa susunod na mga buwan, ikaw at ako gagamitin ng Panginoon, meron po tayong madadalang kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Amen? Now, pag meron kang dinala na kaluluwa sa harapan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, now gagamitin ka ng Panginoon upang paglingkuran yan. Yes. Paglingkuran yan. Kung minsan, yung mga oras mo sa, let's say, yung mga business, yung tunay na paglilingkod, kailangan mong, yung oras mo sa business, meron ka talagang isit aside para ibigay sa inyong mga paglilingkod ng mga disipulo. Ganun talaga. Ganun talaga. Mga estudyante, hindi rason yung pag-aaral. Kailangan pa rin, in the future, kung meron kang dadalhin na kaluluwa sa Panginoon, kailangan you need to set a time, oras, para sa kanila. Kasi kung walang oras ng Panginoon sa atin, maaaring wala po tayo dito. Amen? Pero ibinigay niya ang kanyang oras sa atin. Ipinakita niya. Jesus set an example sa kanyang mga disciple. Talagang ipinakita niya sa mga disipulo na talagang ibinigay niya yung the best na oras sa kanila. Sinamahan siya sila. Talagang pinuntahan sila. Kumusta ka, Mark? Kumusta ka, Matthew? Oh, halika kayo, meron tayong gagawin. Ito yung klase ng pagtuturo ng ating Panginoon Hesus. Hindi siya nagsasabi ng isang bagay na sa parang tsuri lang siya. Hindi. Ang Panginoon Hesus nagtutura sa kanyang pamagitan ng kanyang buhay. He set an example. Yun yung klase ng kanyang pagtuturo. O halika Matthew. O tingnan mo ako. O halika kayo, tingnan nyo ako. O halika kayo, sama-sama tayo. And then nung pumunta siya sa langit, halina kayo, bahala na kayo. Pero yung mga disciples, train na sila. Oo, ito yung itinuro ng ating teacher, ito ang ng ating Panginoong Hesus. O kailangan natin sundin ito, ito ang dapat natin gawin. So actually dito, Jesus Christ set an example. Paano maglingkod. And then, pangalawa, tatlo lang ito. Huwag kang mag-alala, tatlo lang ito. Kasi, ang isang identity ko, ako daw yung pinaka-boring na pastor sa sa section 4 yata yun. Dahil, alam mo naman, seryoso ako. Pag nagsasalita ako, parang matanda ang kausap ko. Kaya, doon sa Batal, nako, sabi ng asawa ko,
dapat mag-cell group ka sa mga young people. Naku, patay dito. Patay tayo dito. Sabi ko sa aking asawa. Wala, hindi. Kahit aga, baka pag sinabi ko, cell group tayo, baka walang pupunta. Butit dumating si, si Cal and ituloy ni Don. Wala pag ako mag-cell group, baka iiwanan ako doon. Okay, sige. Ngayon, pangalawa na ginawa ng ating Panginoong Hesus. It's my prayer na habang nagsasalita ako, meron kayong mga makatsa, malaman, matutunan na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, hindi lang niya hinubad ang kanyang panlabas na kasuotan. Hindi lang siya inihanda ang kanyang tuwalya, towel. Pero, ang ginawa niya, kumuha siya ng palanggana pala. Palanggana pero yung tawag namin diyan ay planggana. Palanggana. And then, kitang-kita, mga kanyang disipulo. Pinakita niya sa kanyang mga disipulo. Binuhos niya. Ibinuhos niya ang tubig sa palanggana. Naku. Habang ako'y nanalangin, merong itong ibig sabihin. Alam po natin yan. Ito yung huling gabi. Kaya nung inubuhos niya ang tubig sa palanggana, ito ang mangyayari sa akin. Kailangan maibuhos ang aking dugo. Bakit kailangan? Para sa ikapatatawad ng ating mga kasalanan. Para tayo po'y tubusin. Kasi yung dugo lang ng ating Panginoong Hesus ang pwedeng magtubos sa iyo at sa akin. Wala nang iba. Kayamanan ng mundong ito, walang halaga. Buhay ang pinangtubos ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya mahalaga ang buhay natin. Kaya alagaan natin ang buhay. Amen. Kasi yan ay tinubos ng Panginoon. Hindi ikaw, hindi ako ang tumubos nito. Ang Panginoon, dahil tayo ay pag-aari ng Diyos. Amen. Kaya yung buhay natin mahalaga. Kaya habang andito po tayo sa mundong ito, kailangan ang buhay po natin ay maging kalugod-lugod, kaaya-aya sa Diyos at ito'y gagamitin ng Panginoon para din sa mga ibang tao na wala pong Kristo sa kanilang buhay. Naku, marami pwede natin gawin. Ibinuhos niya, ibinigay niya kanyang buhay, ang kanyang dugo. At ito ang kagandahan, mga kapatid, mga kaibigan, hindi lang tayo pinatawan ng Diyos. Ano pa? Nilinis niya ang inyong isipan, ang aking puso, ang aking buhay. At hindi lang ngayon. Ito ang kagandahan sa Diyos. Pag ang tao ay tinanggap niya, naniwala, kinilala niya ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, tinanggap niya ang ating Panginoong Hesus at nagkaroon siya ng personal relationship, and then hinayaan niya na ang Panginoong Hesus ay maghari sa kanyang buhay, ito ang kagandahan, mga kapatid, mga kaibigan. Na kahit habang, siyempre, andito tayo sa mundong ibabaw. We are not yet perfect. Kung minsan, mayroon pa rin mga sablay, mayroon pa rin tayong pagkukulang. Pero ito ang kagandahan. Kahit mayroon kang pagkukulang, sapat pa rin yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Basta humingi ka lang ng taos-pusong tawad sa Diyos, ang Panginoon, He is faithful. Na tayo kanyang patatawarin. Amen? Pero ito naman ang isang problema. Maraming mga tao ang nang-aabuso. Nang-aabuso sa dugo ng ating Panginoong Hesus.
Okay na, okay lang na gawin ko ito kaya sapat naman yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Ay, iba naman yon. Tayo nga, ayaw nating maabuso ang ating pong pagmamahal sa ibang tao, di ba? Ayaw nating maabuso ang ating pagtulong sa ibang tao. Ayaw nating maabuso ang ating pong paglilingkod sa ibang tao. Tayo nga ayaw natin, maging ang Diyos, ayaw niya na maabuso. Ang kanyang grasya, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang provision, ang kanyang pagpapala sa atin. Kaya sinabi natin, sapat na ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi ibig sabihin na malayo po tayong gumawa ng hindi kanais-nais. Kaya yun yung humantong yung isang itinuro ni Bishop Oriel na hindi na tayo uod. Na gumagapang pa rin sa lupa, gumagapang pa rin sa kadiliman, kundi tayo yung mga paru-paro. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung may pakpak siya. Isang paru-paro. Isang paru-paro na lumilipad. Bagong buhay. Bagong anyo. Bagong pananaw. Bagong karakter. Bagong behavior. Yan tayo. Bakit? Dahil tayo po ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Sapat na ang kanyang dugo. Amen? Hindi na kailangan magpapako ka sa cross. Palaging nababanggit ng ating senior pastor patungkol sa pagpapako ng cross. Kasi meron siyang mga kaibigan, mga kakilala na talagang nagpapako sa cross. Kasi sa kanila, hindi sapat yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Sabagay, mayroong mga dahilan dahil sa pira. Siyempre, imagine mo kung magbibigay sa'yo ng 1 million. Magpapako sa cross. Ang gagawin naman doon make sure naman na hindi ka mamatay. Magpapako ka lang sa cross. 1 million. Bibigyan ka ng 1 million, magpapako ka sa cross. Yung 200,000 panggamot mo. So, mayroon pang 800. Nagkataon na yung ginamit sa inyo na pako ay may titano, natitano ka. Oo. Yung 800, naubos. Naubos yung 800, may sakit ka pa rin. Wala pa rin. See? Jesus Christ, ibinuhos niya ang lahat-lahat, ang kanyang dugo. Ano naman ito yung application sa atin? How we respond itong ginawa ng ating Panginoong Hesus. Bilang isang mananampalataya, gusto ng Diyos, hindi lang kalahati ng inyong buhay ang ibuhos mo sa Diyos. Jesus Christ, He gave His life. Full, kompleto. Now, bilang response, hindi lang kalahati ng inyong buhay ang pwede mong ibuhos sa Diyos, pwede mong ibigay sa Diyos. No. Dapat kompleto yan. Amen? Kasi walang half-half sa langit. Mahirap naman. Pagdating natin sa langit, ay makita niyo ito, ako, kalahati lang ako. Oh, saan yung kalahati? Maaaring sabihin ko, nung ano kasi ako sa lupa, kalahati lang ang ibinigay ko sa Diyos. Naku, ang problema dito sa langit, walang lugar para sa kalahati lang. Ang inihanda lang ng Panginoon na mansyon para sa mga kumpleto. Ay, paano yon? Babalik pa rin. So, ang desire ng Panginoon sa atin, let's give the complete. Amen? Kompletong buhay. Panghabang buhay yan na ibibigay natin sa Diyos hanggang sa Kanyang pagdating. Amen? Hindi pwede yung kalahati lang. May mga tao. Hindi, itong isiguro kung ako ibibigyan ng Panginoon ng
Halimbawa ako, mayroon pang natitirang 20 years sa akin. So sabi ko sa Panginoon, itong 10 years, kalahati lang ang bibigay ko. Ay hindi ako nakaabot doon sa problema. Kaya kailangan natin magpatuloy. Amen? Ibinuhos niya ang kanyang dugo. Pinapakita niya sa kanyang mga disipulo, ito yung mangyayari sa akin. Kaya pagdating din ng araw, kung merong, kaya nga, tingnan natin yung mga alagad. Nung wala na ang ating Panginoong Hesus, nasa langit na siya, in the right hand of God, ngayon po, ang ginawa ng mga alagad, talagang they offer their life sa paglilingkod sa Diyos. Kaya't ang ginawa nila, kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, yun din ang ginawa nila. Naghanap sila ng mga tao. Pumunta sila kung saan yung mga tao. Ikinunik nila sa Diyos. Inalagaan nila. Kasi nakita nila kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Talagang ibinuhos din nila ang kanilang pong oras sa kanilang mga inaalagaan. Ang kanilang mga buhay. Ang kanilang mga resources. Alam po ninyo, sa paglilingkod sa Diyos, ang isa pang implication nito ay actually, hindi lang yung oras, hindi lang yung mga kakayahan na ibinigay ng Diyos sa atin, maging even our resources, yung mga blessings na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Pwede natin gamitin ito na paglingkuran ang Diyos at paglingkuran ng mga tao. Amen? Mga resources, mga skills na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, mga trabaho na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, mga business na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, ito'y pwede ring magamit upang maglingkod sa Diyos at paglingkuran ng iba. Pangatlo po, last po, na gusto kong ibahagi sa atin. Ito na yung panghuli. Ang Panginoong Hesus, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Jesus Christ here, He want to set a very practical example ng paglilingkod. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Alam po ninyo, sa kultura ng Hudyo, ang pwede lang gumawa ng paghuhugas ng paa ay yung mga alipin. Kasi nung araw, wala namang usually na nung araw, walang mga transport yan. May mga transport ang ibang tao, kaso lang, mangilang-ilan lang, yung mga ano yon, kalisa o kabayo o ano. Pero usually yung mga tao, paa ang kailang pong gagamitin para makapunta sa ibang lugar, ibang bayan, ibang barangay. So sabi ng mga Japanese, kawasaka ang gamit nila nung araw. Pero ngayon, Kawasaki na. Pero nung araw, kawasaka. Paa. Okay? Yung mga Ilocano, alam po nila yun. Pero yung mga Tagalog, nila alam yung kawasaka. Yung kawasaka, yung paa. Yung saka. Ti Ilocano na di jay. Okay. So, nung araw, yung mga alipin lang, ibig sabihin, pag alipin, kasambahay, katulong, sila yung naghuhugas ng paa ng kanilang pong mga
boss. Kaya nga sabi ni Pedro, "Naku, huwag po. Hindi maaari na ikaw ang maghugas." Huwag po, sabi ni Pedro. Dahil alam niya yung kultura eh. Hindi pwede yung master namin, yung boss na siya maghuhugas. Huwag po, sabi ni Pedro. Pero Jesus Christ say, kung ayaw mo, wala kang puwang sa kaharian. So Jesus Christ, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disciples. Kaya pala si Mark, ang isang description ni Mark o kaya Apostle Mark revealed sa kanyang pong sinulat who Jesus is, that Jesus, the servant son. Grabe yung kanyang humility. Jesus Christ humbled himself. Paglingkuran ang kanyang mga alagad. Hinugasan niya ang kanilang mga paa. Ay nung araw, imaginin mo, ang gamit lang ng tao nung araw, sandal. Sandalya. Wala pang sapatos. Tapos, itong nangyaring baha, imaginin mo, may sandal ka. Lumakad ka sa baha. Putik. Itong mga alagad lakad ng lakad yan, lakad ng lakad. Sobrang alikabok. Pag alikabok, siyempre, mainit nung panahon. Alikabok yan. Pero Jesus Christ want to show to them kung gaano kahalaga ang paglilingkod. Na kung minsan ay may mga bagay-bagay na kailangan mong tanggalin sa buhay mo para makapaglingkod ka. Jesus Christ, ipinakita niya na kailangan siyang magpakumbaba. Alam po ninyo ano ang kanyang ginawa? Maaring habang nakaupo sila, Jesus Christ kneel down. Kasi hindi naman siya pwedeng hugasan yung nakakuan. Kailangan siyang lumuhod. Hinugasan. Gusto niyang ipakita na ito ang magagawa ng aking dugo, na kahit gaano karumihan, kahit gaano kaitim yan, kahit gaano karumihan, kaya pa rin yan hugasan ng aking dugo. Purihin ang Panginoon. Gaano man po tayo karumi sa harapan ng Diyos. Marami po tayong pagkukulang. Maraming tayong karumihan. Kung minsan isipan lang natin marumi na Pananaw natin marumi na Puso natin marumi. Pero yan, nilinisan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen? You see, Jesus set an example. Pagdating ng araw, ang practical ngayon na halimbawa itong sitwasyon natin ngayon. We don't know, meron tayong mga pwedeng gagawin. Kung paano din tayo makapaglingkod, makatulong sa mga ibang tao. Halimbawa, itong nasalanta ng bagyong si Ulysses. Alam ko, habang nanonood po kayo sa mga balita, kasi may puso tayo, di ba? May emotion. Ano ang nararamdaman ninyo? Awa.
Tama ako? At dahil sa awang yan, anong susunod na ginawa natin? Siyempre, kung tayo may pananalig sa Diyos, ang susunod na ginawa mo nung magkaroon ka ng awa, ang susunod na ginawa mo, nanalangin ka. Hindi ho ba? Panginoon, kaawa-awa naman itong mga kababayan naming taga Cagayano. Oh, ang ginawa mo, nanalangin. Pangatlo na gagawin natin, may action. Jesus Christ set an example. Amen? Hinubad niya, binuhos niya, and then action kaagad. Action, talagang hinugasan niya ang paa. Okay, ngayon po, ano naman ang how we apply this in our daily life? Katulad nga itong nangyayari. Nakita natin sa TV, sa mga YouTube, ano pa yung mga gamit natin? Nakita natin yung nangyari. At dahil dyan, nabagabag ang ating puso. Ganun ba yun? Tama ba yung Tagalog ko na yun? Tagalog? O nabagbag? Bagabag. Ayun naman yun. Nabagbag. Naawa tayo. Sa Amerika, naawa din tayo sa Amerika. Dahil isang bansang kinikilala natin. By the way, ang bansang Amerika, ang basis ng kanilang pong paano nila mapatakbo ang kanilang bansa, ang basis nila, Bible actually. Pero sa dami ng mga nangyayari hanggang sa tayo naawa tayo. Ang alam natin, malala sa Pilipinas. Pero naku, mas malala pala. So may awa. Kaya kanina dahil sa awa natin, Panginoon, maawa ka naman sa bansang Amerika. Na the most powerful nation ay ganito naman nangyayari. Paano ito? It will affect us also. Kung magkagulo doon, naku, affect us also. Apektado din tayo. See? And then, ang Panginoong Hesus, hindi lang siya naawa sa sangkatauhan. Alam niyo nangyari sa sangkatauhan, naawa ang Panginoon. Paano itong mga nilikha kong mga taong ito? Na minahal ko. Nilikha ko sila, nakawangis ko, pero anong nangyari? Naawa ang Diyos. Dahil sa kanyang awa, ano ang nangyari? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen? Ang Panginoon, action agad. Ang Panginoong Hesus, ipinakita niya sa kanyang mga disciple na hindi ka lang naawa, hindi ka lang nalangin, kundi ang Panginoong Hesus, meron kang gagawin. Kaya nga, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Kung meron tayong mga halimbawa, meron tayong ikukonekta sa Panginoon, meron tayong dadalhin sa kaharian ng Diyos. Hindi lang po tayo huminto sa, halimbawa, dinala natin sa kaharian ng Diyos. Hindi lang doon. Ipagpapatuloy natin yan. Kasi ibig sabihin yung paghuhugas ni ang ating Panginoong Hesus, kailangan malinisan. Malinisan hanggang sa malinis. Huhugasan niya. So, ibig sabihin, kung meron tayong mga kaluluwa na inilapit sa Diyos, ibig sabihin, hindi kaagad-agad yung taong yan ay, okay na siya, bahala ka na. Hindi po. Kailangan natin ipagpatuloy na alagaan hanggang sa unti-unting malinisan, maging maliwanag ang kanyang pananaw, ang kanyang buhay, ang kanyang pag-uugali,
mabago, kung kailangan mabago, mabago ang kanyang pananaw, kailangan mabago yan. Kasi hindi naman kanya na, hindi tayong robot na pag sinwitch mo ay automatic lahat. Ang tao, proseso yan. Ikaw nga, ako rin, ganon. Hindi nung tinanggap natin kagad ng Panginoon, okay na ako. Hindi May mga process na dinaanan natin, di ba? Hanggang sa tayo maging ganap na talagang mananampalataya. Marami tayong pinagdadaanan. Proseso. So yan po yung ipinapakita ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na pagdating ng araw, itong mga taong ito ay talagang proseso nila hanggang sa maging maayos ang kanilang buhay, maging maayos ang pananaw, maging maayos ang kanyang pag-uugali. Hanggang sa sila po'y makasunod sa layunin ng Diyos. Kaya it takes time. Kaya nga habang hinuhugasan ng ating Panginoon sa kanilang mga paa, hindi naman agad-agad yun It takes time din. Hanggang sa maging malinis. And then, ano ang kanyang ginawa? Yung towel. Kinuha niya ang towel na sa kanyang, ilagay sa uwis niya at pinunasan ang kanilang mga paa. Wow! Hindi lang niya hinugasan, pinunasan pa niya. Kaya hindi lang natin inilapit sa Diyos ang mga kaluluwa, hindi lang natin ikinukta sa ating mga cell group, hindi lang natin ikinunik sa Cornerstone family, pero kailangan pa rin natin silang turuan, disciple. So yung pagpunas mo, alam mo yung towel na yan, it implicates. Ang implication ito sa akin, kung ano yung nasa iyo, pwede mong gamitin yan. Kung minsan, ang pira natin. Kaya kung maalala po ninyo, ang isa sa mga binabanggit ng ating pong senior pastor ay, kung meron ka, bakit hindi naman masama na i-date sila? Pakainin sila. O, di ba? Hindi naman pwede na, okay, halika, pasyal tayo. Pasyal tayo sa mall. Yun yung ginawa ng ating Panginoong Hesus O halika kayo, meron tayong pupuntahan. Mamasyal. Habang namamasyal sila, yun naman ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesus. Kaya habang sila po'y namamasyal, naglalakad, makita nyo yan? Kaya very practical ang Panginoon. Makita nyo yan? Ipinakita na kaagad yung mga practical na nakikita ng kanyang mga disciple. Halimbawa, andun din sila bukid. Nakita nyo yung bukid na yan. Ang daming maane. Pero kunti ang manggagapas. So, mga kaibigan, mga kapatid sa umahang ito, to end itong paalala ng Panginoong Hesus sa atin. Bakit niya ginawa ito? Dahil gusto niya ipakita yung example na pwede natin gawin. Kaya nga po sa verse 15, anong mababasa natin dyan? Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Hindi lang niya basta ipinakita ito and then, bahala kayo. Pero command yan It's a command. Binigyan ko kayo. Mismong siya ang nagpakita. Dahil it's a command na ito'y dapat ninyong tularan. Kaya nakita po natin ang kanyang mga alagad.
Hindi sila perfecto, yung kanyang mga alagad. Pero, pagkatapos ng ating Panginoong Hesus, ay umuwi na. Bumalik siya sa kanyang trono, ang kanyang mga alagad. Nagpatuloy sila. Hanggang sa generation to generation, hanggang ngayon. Kaya yan din, wala nang iba. Wala nang iba nating tinitingala o kaya tinitingnan na halimbawa kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? He set an example sa atin. Ipinakita niya, itinuro niya, ipinanaman niya ang example ng tunay na paglilingkod. Paglilingkod sa Diyos. Paglilingkod sa mga ginagamit ng Panginoon. Paglilingkod sa ating mga mahal sa buhay. Paglilingkod sa mga kapatid po natin. Ano ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Tularan ninyo. Paglingkuran din niyo ang bawat isa sa inyo. Kaya nga dito po sa church, sama-sama po tayo na patuloy nating paglingkuran ang bawat isa. Amen. Patuloy natin na paglingkuran din ang ating pong bahay. Spiritual house. This is a spiritual house. Patuloy din nating paglingkuran. Papaano? Simple. Kailangan natin pagandahin. Kung may nasira, kailangan natin gawin. Siguro sa mga susunod ay mayroon pang maituturo ng mga practical. How we serve each other. Kasi ipinakita na ng Panginoon ang example. How Jesus served the whole world. And how Jesus served the 12 disciples. And how the 12 disciples served people. Now, tayo naman po. Tayo naman po. Alam po ninyo, ang isa sa mga nakamamangha, kahit isang baso lang na ipinainom mo sa mga lingkod ng Diyos, hindi naman kailangan sa mga lingkod ng Diyos, maaaring kaibigan mo, kapitbahay mo, just a 1 cup of water na pinainom mo siya. Dumaan sa iyong bahay at sinabi mo, ay, sister, ay, brother, halika. Inom po tayo ng tubig. It's 1 cup that you give. Ginawa mo yan sa Diyos. Ay mas lalo pa kung yung tubig na yun ay may kulay. Pero yung kulay na na healthy naman. Kaming mga pastor ngayon bawal sa amin yung Coke. Kasi gusto naming mahaba-haba ang buhay. Para mas mahaba yung paglilingkod namin sa inyo. O gusto ba ninyong pupunta na kami sa langit? Bahala na kayo. Gusto na ninyo? Ay, bahala na kayo sa buhay ninyo. Pero gusto pa naming mahaba-haba ang buhay. Ikaw? Wag lang ice cream kasi matamis yung ice cream. Ma-diabetic kami. Naku! Mayroong isang kapatid dito. Pastor, sabi niya. Yung store ng aking anak. Ang store ng aking anak ay pwede bang ipag-pray ninyo? Oh, sige. Yan talagang sinumpaan namin sa Panginoon. Paglingkod Kahit ayaw namin, pero yan yung sinumpaan namin, Panginoon. We want to serve you. Pumunta kami doon. Request ako ng gulay. Aba, meron. Kasi ang nasa isipan niya, ay pupunta si pastor, kailangan ko maghanda ng, yung mga igado, yung crispy pata. Ay, pwede yun. Puro karne Nang isipan niya Sabi niya sa akin, Pastor, ano ang pinakagusto mo? Naku, kaganda namang tanong yan. Ngayon, parang naku, delikado ito
Baka yung sasabihin ni pastor ay yung pinakamahal. Ano yung pinakagusto mo? At ipaghahanda kita. Nako, nung nag-isip ako, nakita ko yung kanyang parang, delikado to. Ay, parang, ano yung pinakagusto mo? Sabi ko sa kanya, nako, maraming salamat sister. At alam mo ninyo, mangilan-ngilan yung mga taong nagsasabing, ano ang pinakagusto mo, pastor? Pero dito sa Cornerstone, lahat kayo, pwede niyong sabihin yun. Amen? Ano yung pinakagusto mo? Sabi sa akin, no? Kaso lang, mayroon ba si Sister Susana dyan? Ay, wala, no? Sabi ko sa kanya, hindi, medyo matagal-tagalin yung pananalita ko. Ito yung pinakagusto ko. Especially sa mga pastor. Naku, nag-alala siya kasi B yung B yung binanggit ko kaagad. Ano yung B? Maaring bulalo. Ay, mahal yun. Pero sa bandang ko naman, maaring bulalatong. Medyo ayos yun. Bulalatong. Maaring beef. Uy, beef. Medyo nag-alala siya Kasi maaari yun Pero sabi ko sa kanya, ang pinakagusto ko lang, bulanglang. Aba! Ano yung bulanglang? Mga gulay na kulang Yung pwede mong pitas-pitasin dyan, iba't ibang gulay lang. Nilagyan ng tubig, nilagyan mo ng bagoong o kaya isang pritong isda. Di ba? Tapos pinakulo mo, ayos na yun. Kasi isa sa mga siyempre goal namin mga pastor kumain kami ng gulay. Kasi ang gulay ay pangpahaba ng ayun. So alam po ninyo, ito yung I just share you yung in a practical way how we serve. Kasi hindi naman ganito hindi naman pupunta ang Panginoong Hesus dito para di ba? Paano natin ipapakita ang paglilingkod sa Panginoon? How we serve God? Yun po ay sa pamagitan ng how we serve God's people. Tayong lahat, how we serve each other. Kaya Jesus Christ say, paglingkuran ninyo ang bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Ito yung hamon sa atin. Na ibahagi ko na sa inyo how Jesus set an example. Magmula pa noon, ang Panginoong Hesus, pinaglingkuran na tayo. Ngayon, tayo naman po, itaas natin, ilawak natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Paglilingkod sa ating mga kapwa mananampalataya. Paglilingkod sa mga lingkod ng Diyos. At paano din natin alagaan ang sanctuary. Itong bahay po natin, bahay pananalanginan. Paano din natin alagaan? Because yan ang isang pamamaraan kung paano natin maipakita ang ating paglilingkod sa Diyos. If we alagaan natin, take care, halimbawa itong facilities, ang Diyos ay masiyahan. Because ang Panginoon, wow, I'm so happy na nakikita niya tayo, na tayo po ay pinaglilingkuran natin ang bawat sa atin. Pinaglilingkuran natin ang kanyang tahanan. Pinaglilingkuran natin, inaalagaan, pinuprotektahan natin ang kanyang mga lingkod. Hindi ko ni sinasabi na kami lang. Maraming mga lingkod. Halimbawa, yung mga cell leaders po natin, how we take care for them. How we serve them also. Kayong mga nasa may mga cell groups, how you are going to serve your mga leaders po ninyo. Cell leaders.
Kasi yung mga seal leaders natin ay talagang pinaglilingkuran din kayo. Pinaglilingkuran yung oras po nila. Kung minsan, kailangan nilang yung mga finances, kailangan nilang isakripisyo para gusto nilang paglingkuran kayo. So all of us, God call us not only to serve the Lord, but also to serve one another. Thank you, Jesus. Panginoon, sa umagang ito, kami po narito. We humble ourselves before you. Ipinakita ng aming Panginoon Jesus yung isa sa pinaka-the best, how He served His disciples. At doon sa kanyang ginawa ay marami po kaming nalaman, marami po kaming mga principles na natutunan. Lord, alam po namin na napakahirap namin itong gawin. But Lord, we thank you dahil ang banal na Espiritu Santo ay naririto sa amin upang kami po'y tulungan. Upang kami po'y tulungan. Na tapat at tunay ang aming pong paglilingkod sa iyo. At hindi lang sa iyo, Panginoon Jesus, maging ang aming mga kasamahan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.